Isang batang pulis, sasama sa SWAT team. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Hindi niya alam kung ano ang totoong misyon. At habang isa-isa silang pinapatumba ng kalaban, susubukin ang tapang niya at ang tiwala niya sa mga kasama niya. Ito ang kwento ng mga taong ninakawan ng buhay ng digmaan. Mga lalaking wala ng pamilyang uuwian at isang batang pulis na matututong pumatay para may maipaglaban at mailigtas pa. Babalikan natin ang true-to-life action film na Mosul. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Ito ang lungsod ng Mosul sa Iraq, year 2017. Wasak ang mga gusali, puno ng abo at takot. Patapos na ang digmaan, ang madilim na panahon ng pananakop ng ISIS, panahon ng panghahalay, torture at pagpatay sa mga taga-Mosul. Sa wakas, unti-unti nang napaatras ng gobyerno ng Iraq ang ISIS. Pero may mga taong hindi papayag na basta na lang nilang takasan ang ginawa nilang kasalanan. Sa isang sirang kafe, nang ibabaw ang malalakas na putok. 2 pulis ang nakikipagbarilan sa ISIS, sina Kahwa at Jamil. Sa likod nila, may 3 taong nakahiga. Ang uncle ni Kahwa na malubha ang tama at 2 ISIS na nahuli nila. Biglang may naghagis ng granada. Mabilis itong dinampot ni Kahwa at agad binato pabalik. Pero hindi nauubos ang mga kalaban. May bala ka pa ba? Tanong ni Kahwa. Wala. Humanap ka ng matulis na bagay, sagot ni Jamil. Isang pagkakamali. Wala na silang bala. Biglang sigaw ng isang hostage. Umulan ng putok. Mabilis na nagtago ang 2. Ilang segundo ang lumipas at biglang tumahimik ang paligid. Uncle, tawag ni Kahwa. Pero wala na ito. Wala siyang oras para umiyak. May paparating na grupo. Hindi sila ISIS. Pero hindi rin malinaw kung kakampi ba sila o isa pang panganib. Okay lang ba kayo? Anong ginagawa rito ng mga pulis? Tanong ng isang lalaki. Siya si Major Jasem, ang commander. Nagpaliwanag si Kahwa, hinuhuli raw nila ang mga ISIS na nagpapasok ng droga kapalit ng armas. Marunong kang lumaban, sabi ni Major Jasem, tila humahanga. Si Jamil ang unang nakaintindi. Kayo ang SWAT team. Akala namin patay na kayo. Sila ang Nineveh SWAT team, isang elite police unit binubuo ng mga taga-Mosul at isa sa pinakakinatatakutang kalaban ng ISIS. Kinuha ng SWAT ang 2 bihag at sa harap nila, dahan-dahang pinatay. Kalahati lang ng unit namin ang namatay, paliwanag ni Major Jasem. Yung kalahating yun ba, ang hindi basta-basta pumapatay ng tao? Tanong ni Kahwa. Kita ang pagkadismaya niya sa ginawa ng SWAT. Pero hindi ito pinansin ng Major. Binuksan niya ang isang listahan at tinanong ang pangalan ng 2. Kung nakalista kayo rito, kaaway kayo. Ipinakita ni Jamil ang ID niya. Pero si Kahwa, wala akong ID. 2 buwan pa lang akong pulis. Paliwanag niya, bata pa siya, 21 taong gulang. Hindi nila inasahan ang susunod na tanong ng commander. Nasaktan na ba kayo ng ISIS kahit kailan? Umiling ang 2. Nawalan na ba kayo ng pamilya dahil sa kanila? Muli silang tumanggi. Ang iba sa amin pinatay ng mga Amerikano, sabi ni Jamil. Ang iba, sumama sa kanila. Itinuro naman ni Kahwa ang bangkay ng tiyuhin niya. Tahimik na pinagmasdan siya ni Major Jasem. May asawa ka na ba? Tanong ng Major. Kung meron, wala sana ako rito ngayon, sagot ni Kahwa. Hindi ito nagustuhan ng isang SWAT, si Walid. May hawak siyang susi, nakuha mula sa bangkay ng kalaban. Anong sabi mo? Galit niyang singhal at mabilis siyang sumugod. Pero agad siyang pinigilan ni Major Jasem. Bata pa siya? Hayaan mo na, sabi ng commander. Nagdesisyon si Major Jasem. Isasama nila si Kahwa. Hindi ko kayo kilala. May alinlangan si Kahwa. Kami ang pumapatay sa mga taong pumatay sa uncle mo, sagot ng Major. Gaya ni Kahwa, lahat ng miyembro ng Nineveh SWAT ay may sugat mula sa ISIS, pisikal, emosyonal o pareho. Kita ang sakit sa mga mata ng binata. Sa huli, tinanggap niya ang alok. Pinalitan nila ang uniforme niya. Kinuha ito mula sa katawan ng isang SWAT na nasawi kanina. Nangako naman si Jamil na iuuwi niya ang bangkay ng tiyo ni Kahwa. Hinalikan ni Kahwa ang tiyuhin niya sa huling pagkakataon. At doon nagsimula ang bagong buhay ni Kahwa. Akala niya, dito na matatapos ang pinakamasama sa buhay niya. Pero mali siya, nagpatuloy sa paglalakad ang SWAT team. Sumunod si Kahwa kay Walid. Alerto siya, paulit-ulit na tinitignan ang paligid. Pasensya na sa nasabi ko kanina, sabi ni Kahwa. Salamat sa pagliligtas sa amin. Kay Major Jasem ka magpasalamat, malamig na sagot ni Walid. Kung ako ang masusunod, tuloy-tuloy lang kami sa misyon. Gusto sanang malaman ni Kahwa kung ano ang misyon, pero nanahimik si Walid. Kaya lumapit si Kahwa kay Major Jasem. Huwag ka nang magpasalamat, sagot ng Major. Kailangan din namin ng tao. Habang binabaybay nila ang wasak na syudad, tinuruan siya ng basic formations, mabilis na galaw, at kung paano mabuhay sa gitna ng putukan. Walang mahahabang paliwanag, survive o mamatay.
Iyon lang ang batas. Sa isang abandonadong bahay, pansamantala silang nagpahinga. May kuryente, may pagkain, isang saglit na katahimikan na agad ding sinira ng katotohanan ng digmaan. Doon unang napansin ni Kahwa ang kakaibang ugali ni Major Jasem. Kahit sa gitna ng gulo, naglilinis pa rin ito. Parang pilit inaayos ang isang syudad na matagal nang wasak. Umupo si Kahwa sa tabi ng isang SWAT. Abala ito sa cellphone, kaya naghati sila sa earphones. Pero hindi mapakali si Kahwa. Bigla siyang tumayo, hinawi ang kurtina, at nakita niya ang pamilyar na kotse. Tabi, utos ni Major Jasem. Partner ko yan, sagot ni Kahwa. Bumaba si Jamil mula sa kotse at bigla siyang naghagis ng smoke grenade. Pulang usok ang lumabas. Isang malinaw na senyales. Traidor ang partner mo, sabi ni Major Jasem. Biglang may sumulpot na kasunod na sasakyan. Pinagmasdan ito ng Major at sa isang iglap. Yuko! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kwarto. Dahan-dahang bumangon ang lahat, maliban sa isa. Ang SWAT na may earphones, hindi niya narinig ang babala. Paulit-ulit siyang tinawag ni Major Jasem, pero wala na siya. Sa galit, biglang hinila ni Major Jasem ang kwelyo ni Kahwa. Galit sa kasamahan nitong traidor. Anong kasalanan ko? Nanginginig na tanong ni Kahwa. Mabilis silang pinaghiwalay ng mga SWAT. Walang kasalanan ng bata, sabi ng isa. Mula roon, parang nabasag ang mundo ni Kahwa. Hindi lang kaibigan ang nawala sa kanya, pati ang huli niyang tiwala sa kung ano ang tama at mali. At kahit wala siyang kasalanan, kasama na siya ngayon sa isang digmaang hindi niya pinili. Dumating ang mga sasakyan nila, 3 Humvee. Pagkatapos, nagtipon sila para magplano. Inilabas ni Walid ang mapa. Sa checkpoint tayo dumaan. Mas ligtas, sabi ng Major. Hindi para sa'yo, sagot ng isa. Mas pipiliin ko ang korte kaysa kamatayan. Hindi na intindihan ni Kahwa ang usapan. Walang nag-e-explain. Kaya tahimik siyang sumakay sa unang Humvee kasama si Major Jasem. Habang umaandar sila, may nakita sila sa gilid ng kalsada. 2 bata. Sugatan. Bit-bit ang bangkay ng kanilang ina. Pinahinto ng Major ang sasakyan. Inalok niya ang mga bata na sumama papunta sa ligtas na lugar. Nag-away ang magkapatid. Gustong sumama ng bunso, gustong manatili ng kuya. Isang malalim na sandali na nagpapakita kung gaano kalalim ang sugat ng digmaan. Sir, pakiusap, biglang sabi ni Walid. Wala na tayong oras. Sa huli, nagyakapan ang magkapatid at ang bunso lang ang sumama. Pagdating nila sa checkpoint, mahaba ang pila ng mga sibilyan. Lahat naghahanap ng kaligtasan. Nilapitan ng Major ang pulis sa harap, tahimik niya itong inabutan ng pera. Hindi mo kami nakita, utos niya. Humanap si Major Jasem ng pamilyang tatanggap sa bata. Kailangan niya ng pamilya. Pakiusap, kunin niyo siya, sabi niya at nag-alok ng pera. Nag-alinlangan ng lalaki pero kinuha ng babae ang pera at niyakap ang bata. Lalong tumaas ang kuryosidad ni Kahwa kung ano talaga ang ginagawa nila. May isang pulis na nakakilala sa suot ng SWAT kaya biglang itinulak si Kahwa pabalik sa Humvee. Hindi na niya napigilang magtanong, bakit natin sinusuhulan ang mga kapwa natin pulis? Pero ayaw siyang sagutin ng SWAT sa harap niya. Kulang sa tiwala. Ang alam lang namin tungkol sa'yo ay traidor ang partner mo. Puro katanong. Kami ang good guys, sabat ng katabi niya. Pero hindi pa rin maalis ang inis ni Kahwa. Wag mo na ulit akong itutulak, sabi niya, iritado. Hindi kita itutulak kung titigil ka sa pagtatanong. Sa sagot na iyon, tuluyan nang napuno ang pasensya ni Kahwa. Hindi ako aso na pwede ninyong itulak at sigawan. Ipaliwanag niyo sa akin ng maayos, giit niya. Ni hindi ko alam kung saan tayo pupunta o ano ang misyon o kung sino kayo, kaya bakit ako makikinig sa inyo? Tahimik na naglabas ng cellphone ang isang sundalo. Pinakita niya ang video ng isang lalaking pinahirapan ng ISIS. Kapatid niya yan, paliwanag ng sundalo. Pinapanood niya tuwing nagdadalawang isip siya kung tama pa ba ang ginagawa namin. Napatigil si Kahwa. Unti-unting nagbago ang tono niya. Kung ganoon, paghihiganti ang dahilan nila. Tumahimik siya. Papunta na naman sila sa magulong bahagi ng syudad. Puno ng usok ang paligid. Maraming sibilyang nagtatakbuhan, tinatangkang makalayo sa gulo, pero biglang napuno ng sigawan ng kalsada. Nagsitakbuhan ang mga tao, isa't isa silang bumabagsak. Bakit nila binabaril ang mga tao? Tanong ni Kahwa. Pinaparusahan nila ang mga umaalis sa lugar, sagot ni Major Jasem. May isang sniper na nagpapaputok mula sa mataas na gusali. Gumanti ang SWAT team. Pero biglang tinamaan sa ulo ang isang SWAT. Bumagsak ito. Sinalo ni Kahwa ang katawan. "Tire! Anak!" sigaw ng Major. Pero wala nang sagot. Pagdating sa isang building, pinahinto ng Major ang Humvee. Isinama niya sina Kahwa at Walid papasok. Habang sa labas, tuloy-tuloy ang putukan mula sa mga kasama nila. Nakatago ang 2 sniper. Nang tumigil ang putok, sabay silang sumilip mula sa kanilang pwesto. Pero huli na, nasa likod na nila ang SWAT. Sunod-sunod silang pinagbabaril. Tuluyang napatahimik ang mga sniper. Pinagmasdan ni na Walid at Major Jasem ang paligid.
May hinahanap. Ayun ang blue satellite. 2 kilometro, sabi ni Walid. Sobrang lapit na natin, pero hindi na nakikinig si Kawa. Napatingin siya sa ibaba sa mga sibilyang nagkalat sa kalsada. May isang ina na nakaluhod, humahagulgol. Pilit ginigising ang 2 batang nakahandusay. Nagtagpo ang mga mata nila ni Kahwa. Doon tuluyang nagbago si Kahwa. Hindi na lang ito tungkol sa utos, hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kung sino ang may karapatang mabuhay at kung sino ang handang mamatay para sa karapatang iyon. Dumating ang iba pa nilang kasama. May napansin si Walid, isang base ng kalaban, diretso sa dadaanan nila. Pwede tayong tumawag ng backup, sabi ng isa. Hindi pwede, sagot ni Major Jasem. Pipigilan nila ang misyon at ikukulong nila ako. Humarap ang Major kay Walid. Kung aatake tayo, tayo mismo ang gagawa. Ikaw ang magdesisyon. Nagulat si Walid. Bakit ako, sir? Ikaw ang commander. Dahil pagod na ako, sagot ng Major. Mabigat ang boses. Pagod na rin ako, sir. Balik ni Walid. Uminit ang tensyon. Ayaw nilang magdesisyon, ayaw nilang malagay sa panganib ang 10 kasama nila. 2 anak ko ang nawala, sigaw ng Major. 2 kapatid ko, balik ni Walid. Lahat tayo nawalan. Napatingin si Walid sa mga kasama. Sa iisang pamilya nilang binuo, 10 buhay na nakataya. Sa huli, napabuntong hininga siya. Umikot na lang tayo. Pero biglang may umalingaw-ngaw. Isang ugong mula sa langit. Naging alerto ang lahat. Itinaas nila ang kanilang baril. Isang drone ang lumitaw, bumulusok pababa sa gilid ng building. Isang malakas na pagsabog. Sumilip si Kahwa. Sir, wala na ang isang Humvee, sigaw niya. Bago pa sila makabawi, may isa pang drone na papalapit. Pero bigla, may bumaril mula sa kabilang building. Tinamaan ang drone. Bumagsak ito. May lumitaw na lalaki. Nakatutok ang baril kay Major Jasem. Hindi siya ISIS. Isa siyang Iranian colonel. Nag-alok ng kasunduan ang Major. Sigarilyo, kapalit ng mga bala. Si Major Jasem lang ang pinayagang pumasok sa loob ng base. Ako si Colonel Isfahani, sabi ng lalaki. Anong ginagawa niyo sa parte namin ng syudad? Bahagi sila ng Popular Mobilization Force. Mga sundalong galing Iran na lumalaban sa Iraq mismo. Pinanganak ako sa parteng ito ng syudad, sagot ni Major Jasem. Ikaw? Bakit ka narito? Napakalayo sa pamilya mo. Bilang suporta, simpleng sagot ng Colonel. Sa labas, nag-aalala si Kahwa. Pinapasok niyo siya roon ng walang armas? Tanong niya. Kaya niya ang sarili niya, sagot ng kasama. Wala kang dapat ipag-alala. Gusto ng Colonel na tingnan ng Major ang mga bihag nila, baka may makilala siya. Isa-isa niyang tinanggal ang takip sa ulo ng mga bihag. Hindi pamilyar ang una, ganoon din ang pangalawa. Pero nang tanggalin ang takip ng pangatlo, biglang sumigaw ang Major. Kahwa, bumaba ka rito ngayon. Nagmamadaling pumasok si Kahwa, kasunod si Walid. Nagkatutukan agad ng baril ang 2 grupo. Ito ang partner mo, di ba? Sabi ni Major Jasem habang mahigpit na hawak si Jamil. Siya nga, malamig na sagot ni Kahwa. Nahuli nila ang traidor, ang kasamahan niyang pulis. Nagsalita si Jamil, pilit nagpapaliwanag, diretso ang tingin kay Kahwa. Nanginginig ang boses niya, halos nagmamakaawa. Napapikit si Kahwa, pilit kinakalma ang sarili, pinipigilan ang galit na kanina pa kumukulo. Nagsimula nang magtalo ang 2 pinuno. Gustong kunin ni Major Jasem si Jamil, malaki ang atraso nito sa kanila. Pero ayaw pumayag ni Colonel Isfahani. Hindi na pinansin ni Jamil ang 2 leader. Si Kahwa lang ang kinakausap niya. Sinubukan kitang hanapin. Sinungaling, putol ni Kahwa. Nakita ko ang ginawa mo. Lalong uminit ang pagtatalo. Tumataas ang tensyon. Pero si Kahwa, tila wala nang naririnig. Dahan-dahan niyang hinugot ang maliit na palakol sa likuran. Bigla siyang sumigaw. Isang malakas na bitaw ng lahat ng galit niya. Sa pagtatraidor, sa digmaan, sa mundong pinilit siyang pasukin. Pagkatapos, tumingala siya sa 2 pinuno. Galit ang mga mata. Parang naghahamon, walang nagsalita, tanging dugo lang ang umagos sa lupa. Tahimik na lumabas si Kahwa, parang sabay-sabay na nakahinga ang lahat. At muling bumalik sa negosasyon, tila walang nangyari. Pumasok si Walid, may dalang huka. Ipapalit ko to sa rocket mo, sabi niya sa tauhan ng Colonel. Nagulat si Major Jasem. Kailangan natin yon para sa base, paliwanag ni Walid. Nagkamali ako, mas kailangan natin yung dadaanan natin. Bago sila umalis, pinulot pa ng commander ang mga kalat sa base ng Colonel. Isang maliit na kilos ng disiplina sa gitna ng digmaan. Sa sasakyan, tahimik ang lahat habang nakatingin kay Kahwa. Hindi siya nagsasalita. Pero malinaw ang nagbago sa mukha niya. Hindi na siya ang batang pulis na dinampot nila kanina lang. Ang dahilan kung bakit nagtatago kami, biglang sabi ng commander, ay dahil sumusuway kami sa utos. Sa bagong utos. 1 buwan na ang nakalipas, binigyan ng espesyal na misyon ang Nineveh SWAT team. Gustong-gusto nilang gawin ito. Si Major Jasem mismo ang nagplano. Pero bigla silang napunta sa ilalim ng ibang pamumuno at inutusan silang umatras.
Pinadala nila kami sa ibang lugar, patuloy ng Major. Malayo sa laban, pero hindi kami nakinig. Dahil ang misyon namin ay, hindi ko na kailangang malaman, putol ni Kahwa. Ayokong malaman. Sabihin mo lang sa akin ang kailangan kong gawin, at gagawin ko. Kahit ano pa yan. Tinitigan siya ng commander, tahimik, pero puno ng respeto. Mula sa likuran, inabot niya ang ice pack at marahan itong idinampi sa mukha ni Kahwa. Sa sandaling iyon, kasama na ang batang ito sa mga anak na itinuring niyang pamilya, biglang tumigil ang mga sasakyan. Wala nang madaanan. Mula sa mga guho, unti-unting lumabas ang mga armadong lalaki. Mabilis na bumaba ang SWAT team at nagsimula ang palitan ng putok. Makipot ang daan at puno ng usok, hirap silang makita ang kalaban. Sinubukang sumulong ng isang SWAT pero tinamaan siya ng kasama. Nagkagulo ang posisyon, nagkakaubusan ng oras, at mas lumalapit ang panganib. Walid! Ang rocket! Sigaw ng isa. Hindi yon para dito, sagot ni Walid. Sa halip, naghagis siya ng granada pero tumama ito sa poste at tumalsik pabalik sa kanila. Yuko! Sigaw ni Walid. Isang malakas na pagsabog, may umiyak sa sakit. Sugatan si Kahwa, sigaw ng isa. Sinamantala ng SWAT ang pagkakataon para ubusin ang mga kalaban. Umiiyak si Amir habang niyakap ang kasamahang na baril niya nang hindi sinasadya. Mabilis namang tumakbo si Walid papunta kay Kahwa. Malalim ang sugat sa gilid ng mukha ng binata. Hindi ko sinasadya. Mabilis niyang paghingi ng tawad habang tinatakpan ang sugat ni Kahwa. Mabilis umaksyon ng commander. Dinasalan niyang mabilis ang bangkay ng kasamang namatay. Pinakalma si Amir na paulit-ulit humihingi ng tawad at chinek ang lagay ni Kahwa. Nang masigurong kaya pa ng lahat, naglakad sila papunta sa base ng kalaban. Maingat nilang tinahak ang makikitid na eskinita. Tahimik, mabigat ang hangin. Diretso sila sa isa pang building. Pero pagpasok nila, nakaabang na sa mga sulok ang mga kalaban. Mabilis silang nakabawi. May sinaksak, may pinagbabaril. Gumanti ang SWAT ng buong lakas. May ilang nasugatan. At may isa na namang kasamang nawala. Sa galit, sinipa ng commander ang mga gamit. Pero wala silang magawa kung hindi iwan ang katawan at magpatuloy sa misyon. Inutusan nilang umakyat sina Amir at Kava sa matataas na gusali para sa cover fire. Ang iba naman, susugod sa pangunguna ni Major Jasem. Ilang sandali pa, pinakawalan ni Walid ang rocket. Pero walang sumabog. Naloko sila ni na Colonel Isfahani. Walang rocket. Sumugod na kayo! Sigaw ni Walid. Alam na sila ng kalaban. Pinaputukan ni Major Jasem ang mga tumatakas. Mula sa itaas, isa-isa namang pinabagsak ni Kahwa ang kalaban. Pero maya-maya, may bumabaril na sa pwesto niya. Mabilis siyang bumaba. Pagbukas ng pinto, agad niyang binaril ang dalawang lalaking sumalubong sa kanya. Sunod silang tumakbo ni Walid papunta sa taguan ng mga kasama. Pero huli na, isa na naman sa kanilang kasamahan ang wala ng buhay. Mabilis nagplano ang commander. Hinati niya sa dalawa ang natitirang 7 SWAT. Sabay-sabay silang umatake. Sinuyod nila ang buong base. Inuubos ang mga nagtatagong ISIS. Maya-maya, nagsunod-sunod ang sigaw. Clear! Clear! Wala nang natitirang kalaban. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Major Jasem. Magpahinga tayo. 90 seconds. Umupo sila sa gilid. Magkakasama. Hingal. Pagod. Ginagamot ang mga sugatan. Pero si Major, hindi mapakali. Nagsimula siyang mamulot ng basura. Nakita niya ang mga malalaswang magasin sa mesa. Wala talaga silang kwenta, sabi niya, habang nilalagay isa-isa sa kahon. Pero pag-angat niya, may kumikislap na wire. Isang napakalakas na pagsabog. Napadapa ang lahat. Nang mawala ang usok, nagmamadaling tumakbo ang SWAT papunta sa commander nila. Duguan ang mukha ni Major Jasem. Wala na siyang buhay. Sa isang iglap, dito nagtapos ang laban ng commander. Ilang taong pakikipagdigma, araw-araw na engkwentro laban sa ISIS. At ngayon, tahimik na siyang nakahiga sa lupa. Napaiyak si Walid. Natulala ang iba. Hindi alam kung paano sila gagalaw nang wala ang leader nila. Ilang sandali pa, pinunasan ni Kahwa ang luha sa kanyang pisngi. Tumayo siya, huminga ng malalim. Tapos na ang 90 seconds, sabi niya. Pwede natin silang balikan mamaya. Alam mo ba ang misyon? Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Galit na sigaw ni Walid. Sino ka ba? Isa ako sa inyo, sagot ni Kahwa. At alam ko na may malaki kayong rason dahil hindi kayo lalaban ng ganito kung wala. Hindi pa siya tapos. Hindi kayo magdurusa sa lugar na to kung hindi para sa isang mas malaking dahilan. Kaya kailangan nating kumilos. Kanina lang, hindi niya kilala ang mga taong ito. Pero ngayon, gusto ni Kahwa na lumaban para sa kanila. Lumaban kasama nila. Tapusin ang sinimulan ni Major Jasem. Tama siya, sabi ng isa. 6 pa tayo. Kaya nating tapusin ang misyon o mamamatay tayong lahat dito. Si Major Jasem ito, umiiyak na sabi ni Walid, ang ama natin. Kung wala siya, guguho ang lahat. Walid, mahinahon ang sagot ng kasama. Maraming beses nang gumuho ang lahat. Pero narito pa rin tayo. Napakalapit na natin, kapatid. Sa pangunguna ni Walid,
Muling kumilos ang anim. Papunta sila sa Blue Satellite Building. Maingat ang bawat hakbang. Tahimik, handang tapusin ang sinimulan ng kanilang commander. Sa wakas, nakapasok sila sa loob. Aakyat tayo sa ika-4 na palapag, bulong ni Walid. Dahan-dahang umakyat ang team. Pagliko nila sa hallway, may isang babae at isang bata sa labas. Sinenyasan sila ni Walid na tumahimik. Huminto sila sa tapat ng isang kwarto. Nakalock ang pinto. Inilabas ni Walid ang susi na nakuha niya sa kafe. Nanginginig ang kamay niya habang isinusuksok ito sa lock. Walid, huminga ka ng malalim, sabi ng kasama. Sinusubukang pakalmahin siya. Gusto mo bang si Amir ang magbukas? Hindi, ako ang gagawa, bulong ni Walid kahit ramdam ang kaba sa boses. Naghanda ang lahat at nagsimula siyang magbilang. 1, 2, binuksan niya ang pinto. Mabilis niyang binaril sa ulo ang lalaking nasa loob. Nilibot nila ang kwarto, tahimik, malinis, at walang ibang tao, maliban sa isang mag-inang magkayakap sa sulok. Biglang nanlambot ang tuhod ni Walid. Binitiwan niya ang baril, hindi makapaniwala ang babae. Hayat, ako to, umiiyak na sabi ni Walid sa asawa niya. Dunya, papa mo to. Nagyakap silang tatlo, umiiyak, hindi makapaniwala na buhay sila. Pero biglang lumayo si Hayat, nanginginig, may gustong sabihin. Buntis ako, natigilan si Walid, halos di makahinga. Kasalanan ko, sabi niya, halos pabulong. Hindi ko kayo nabalikan, sinubukan ko, alam ng Diyos. At doon, habang pinagmamasdan ni Kahwa si Walid, mahigpit na yakap ang anak. Luha ang nakayakap sa asawa. Naintindihan niya ang tunay na misyon. Akala ni Kahwa, paghihiganti ang tunay na misyon hanggang makita niya ang dahilan ng lahat. Hindi ito tungkol sa utos. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay para iligtas ang pamilya na ninakaw ng digmaan. Tinanong ni Kahwa kung gagawin ba nila ito para sa lahat ng SWAT, para sa mga may buhay pang pamilya. Sagot ng isa, si Major Jasem ang nagplano ng lahat. Pero inubos na ng ISIS ang pamilya niya. Inalam ni Kahwa kung sino pa ang may natitirang pamilya. Buhay pa raw ang anak ni Amir. Ilang sandali pa, tumayo muli si Kahwa, handa na ulit lumaban. Marami nang nawala sa Mosul, pero may mga bagay na babawiin nila, kahit buhay pa ang kapalit. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin, hindi ka lang basta nanonood ng recap, kasama ka na sa kwento. Simula ngayon, may paraan ka ng mas mapalapit sa likod ng bawat kwento. Maaari ka nang sumali sa community membership ng recaps natin to. Bilang miyembro, makakasama ka mula sa unang draft ng script hanggang sa mga editing updates bago ilabas ang final video. Makakakuha ka ng early access, behind the scenes na paliwanag, mga updates sa ginagawa naming recap at syempre, ang members-only shoutouts bilang pasasalamat. Kung gusto mong mauna sa kwento, kung gusto mong makita kung paano namin binubuo ang isang recap mula simula hanggang dulo, at kung gusto mong maging bahagi ng recaps natin to Nation, i-click mo lang ang join button sa baba. Maraming salamat po sa panunood. Dahil sa inyong suporta, tuloy-tuloy nating nagagawa ang mga malulupit at makabuluhang movie recaps.